Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ito ang Part 2 Nanograms Invincible, halina't simulan na natin. Si Invincible ay pumunta sa kalawakan at inatake mula sa likuran. Nakipagkomunika si Alan the Alien sa pamamagitan ng telepatya, at sinabi ni Invincible sa kanya na umalis, saka siya itinulak papunta sa isang satellite na ibinalik din sa kanya. Huminga muna si Invincible ng malalim, sa kanya ito ipinagsalpukan sa buwan, pero natawa lang ito. Sa huli, sinabi niya kay Invincible na isa siyang evaluation officer para sa Coalition of Planets, at tinitiyak lang niya kung may makakayang magtanggol sa planeta. Mukhang isa itong malaking hindi pagkakaintindihan sa panig niya, maling planeta ang pinuntahan niya. Ikinwento ni Nolan kay Cecil ang naaalala niya sa gabi ng pagpatay sa Guardians, pero hindi siya pinaniwalaan ni Cecil. Habang naglalagay ng mga alaala ang mga tao para sa Guardians, muling nagbukas ang mga portal ng Flaxen. Muling inatake ng Flaxen Army ang lungsod. Sinabi ni Robot sa Teen Team na immune na ang mga Flaxen sa time stream, at dapat na nilang ituring na nawawala na ang lungsod. Sinabi rin niyang kakausapin niya si Cecil para humiling ng nuclear response, pero tutol ang lahat. Nakipaglaban si Invincible sa hukbo, pero agad siyang pinabagsak at paulit-ulit na pinagsusuntok sa mukha ng kanilang pinuno. Dumating si Omni-Man at ipinagtanggol ang lungsod, nilalabanan ng lahat ng atake at ipinapabalik ang mga kalaban sa kanilang pinanggalingan. Ngunit nang tumingin muli ang pinuno kay Omni-Man, sinuntok siya nito at tumalon sa portal kasama siya. Nagulat ang Teen Team at nalaman nilang si Omni-Man ay ang ama ni Invincible. Sinabi ni Omni-Man sa mga Flaxen na hindi kanila ang Earth at hindi ito pwedeng sakupin. Pinulbos niya ang mga ito at winasak ang kanilang mga syudad. Pag-uwi ni Nolan, may balbas na siya. Niyayakap siya ni Mark at Debbie at sinabi niyang kailangan niya ng shower. Biglang lumabas ang balita na kumpirmadong patay na ang Guardians. Nagtipon ang mga tao sa libing ng Guardians of the Globe, at nagbigay ng taos-pusong talumpati si Omni-Man. Ngunit ang tunay na libing ng mga bayani ay ginawa sa lihim para sa seguridad. Nalungkot si Olga na hindi niya nakita ang bangkay ng kanyang asawa, at nang nag-collapse siya sa lupa, dali-daling tinulungan siya ni Debbie. Napansin ni Omni-Man si Damien Darkblood at sinabihang pribado ang seremonya. Nagpalitan sila ng masasamang salita dahil sa tensyon sa pagitan nila. Itinalaga ni Cecil si Robot bilang bagong pinuno ng Guardians of the Globe, at inutusan siyang bumuo ng bagong koponan sa lalong madaling panahon. Pagbalik ng pamilya Grayson sa kanilang bahay, masaya si Nolan, at napansin din ito ni Debbie. Sinigawan niya si Mark dahil malungkot ito at sinabihang maghanda na sa practice. Sa kwarto niya, tiningnan ni Mark ang numero ni Amber at tinawagan ito. Sinabi niyang humahanga siya sa kanya at tinanong kung gusto niyang mag-aral kasama siya. Pumayag si Amber. Samantala, pumunta si Atom Eve sa headquarters ng Teen Team at nadatnan si Duplicate na kainahinala ang kilos matapos maligo. Nang silipin ni Eve ang banyo, nakita niyang si Rex Splode ay kasamang naghahalikan at umuungol kasama ang kambal ni Duplicate. Galit na galit si Eve at nakipaghiwalay kay Rex. Sa Pentagon, pinili ni Robot at Invincible ang mga kandidato para sa bagong Guardians. Hindi sumali si Invincible sa tryouts dahil hiwalay siyang sinasanay ni Omni-Man. Natalo ni Atom Eve ang isang malakas na lalaki sa tryouts at nagpakita ng galit. Naglaban ang mga kabataang bayani ng isa-isa. Sa huli, ipinakilala ni Robot ang bagong Guardians, Black Samson, Shrinking Ray, Duplicate, at Monster Girl, na pinagtawanan ni Rex dahil maliit siya. Nagalit si Monster Girl at brutal na sinipa si Rex. Pinigil siya ni Invincible at humingi siya ng paumanhin. Pagkatapos, sinabi ni Robot na si Atom Eve sana ang huling miyembro, ngunit hindi pa niya ito inihahayag sa publiko. Tumanggi si Eve na mapabilang sa grupo dahil kasama sina Rex at Kate. Sinundan siya ni Invincible at tinanong kung anong nangyari. Ikinwento ni Eve ang panloloko ni Rex, at sinubukang aliwin siya ni Invincible habang lumilipad sila. Habang ipinaliliwanag ni Robot ang mga plano sa bagong Guardians, nagtalo sina Black Samson at Rex. Matapos nito, umalis ang lahat. Sa itaas, pinanood sila ni Omni-Man at tinawag na pathetic ang kanyang nakita. Sa kwarto ni Mark, nilinis ito ni William at sinabi kung anong dapat itapon.
Dinala niya ang takdang aralin ni Mark at sinabi ang mga gusto ni Amber na nalaman niya mula sa paaralan. Nang makasalubong si Amber, kinuha nito ang aklat mula kay William. Ipinakilala ni Mark ang sarili niya bilang tagahanga ng comics. Nagtanong si Amber kung ano ang paborito niya, kaya nagkwento si Mark. Biglang naputol ang date nila dahil sa sunod-sunod na tawag, at dumating si Cecil. Binigyan siya ng communication device at sinabing pupunta rin si Eve. Inutusan siya ni Cecil na pumunta sa Mount Rushmore, na hindi alam ni Mark kung nasaan. Bumalik si Amber at nagdahilan si Mark para umalis. Pumasok si Debbie na may dalang merienda, ngumiti si Mark at umalis. Lumipad sina Invincible at Atom Eve papunta sa Mount Rushmore. Habang nasa biyahe, sinabi ni Cecil na ang target nila ay si Doc Seismic na gumagawa ng mga bagay na walang saysay. Naniniwala silang tuwing ginagamit niya ang kanyang guwantes, nagkakaroon siya ng concussion. Nagdulot si Doc Seismic ng mga pagputok sa lupa at nahati ang Mount Rushmore, bumagsak ang mukha ni Abraham Lincoln, pero nasalo ito ni Invincible bago may masaktan. Ibinalik niya ito habang hirap na hirap siyang iligtas ang isang grupo. Sinubukan ni Doc Seismic na umatake pero nasira ang kanyang mga pulse arrays dahil kay Eve. Dahil sa depektibong pulse arrays, muntik nang mahulog si Doc Seismic sa lava pero nasalo siya ni Eve, na tinulungan naman ni Invincible. Gayunpaman, nahulog pa rin si Doc Seismic at tumalon si Invincible para habulin siya, pero hindi siya naabot sa oras. Matapos ang isang malakas na pagsabog, agad umalis si Mark at sinabing mag-uusap na lang sila ni Eve mamaya. Pagdating ni Mark sa bahay, nasalubong niya si Nolan na nagsabing maghinay-hinay siya. Ipinaliwanag ni Mark na iniwan niya si Amber sa kanyang kwarto habang inaasikaso ang isang krisis. Pagbalik niya sa kwarto, galit na galit si Amber at sinabing isang oras na siyang naghihintay. Tinanong niya kung bakit pa siya inimbitahang makipagbonding kung aalis din lang pala. Sinabi ni Donald kay Cecil na kahanga-hanga ang halimaw na hinarap ni Omni-Man dahil hindi ito madaling labanan. Idinagdag niyang baka hindi pa patay ang halimaw. Inutusan siya ni Cecil na ilagay ito sa yelo. Tinanggal ni Eve ang lahat ng litrato nila ni Rex habang umiiyak. Paglabas niya, nakita niya ang mga furry works at gumawa rin siya ng sarili niyang furry works habang nakangiti. Nakita niya si Rex na nagsabing alam niyang nagkamali siya, pero hindi niya alam kung bakit, dahil mahal niya si Eve. Humiling siya ng pangalawang pagkakataon pero sinabi ni Eve na sana'y maging maayos ang bagong koponan niya, saka siya umalis. Pumunta si Eve sa bahay ni na Mark pero nadatnan niya si Mark sa kama kasama si Amber habang naghahalikan. Sa GDA, isang gwardya ang nag-iikot sa mga selda ng mga halimaw. Binigyan niya ng chicken pot pie ang isa sa mga Moller twins, at gayon din sa isa pa. Pero ginamit ni Robot ang food compartment para tuluyang mabuksan ito, kaya naabot ng kambal ang gwardya at napatumba siya. Ginamit nila ang kamay ng gwardya upang makatakas. Habang tumatakas, hinabol sila ng mga gwardya pero huminto ang isa matapos masuntok. Sa gitna ng disyerto, lumabas ang kambal at tumingin sa lungsod, ngunit binaril sila ng isang malakas na sandata. Ginamit ng isa ang kanyang kapatid bilang panangga at winasak ang sandata. Tumingin siya sa kanyang kakambal at sinabing mamimiss niya ito, pero makakagawa naman siya ulit, saka siya iniwan upang mamatay. Nasa kusina si Debbie habang nagtatrabaho nang bigla siyang ginaw. Naroon si Damien the Demon para sa investigasyon. Nag-usap sila pero nahinto ito nang dumating si Nolan. Maging siya ay nakaramdam ng demonyong presensya. Samantala, dumating si Zam sakay ng isang truck sa gitna ng disyerto. Binuksan ng mga manggagawa ang isang malaking bato at mayroong sikreto sa ilalim. Naglakad papunta sa libingan ng kanyang amo. Ibinuhay niya ito muli at sumigaw ng tulong. Nang mapagtanto ng mga manggagawa na binuhay niya si Cahor, nagsitakbuhan sila. Sinabi ni Omni-Man kay Invincible na ginugulo niya ang disyerto dahil masyado siyang mababa lumipad. Nagpasya silang magkarera papuntang Mount Everest. Siyempre, nauna si Omni-Man at tinalo si Mark ng madali. Isang hiker ang nakarating sa tuktok at nagulat na naroon sila. Matapos ang seryosong pag-uusap tungkol sa buhay, nagpasya silang magkarera pauwi. Nanguna si Mark pero mabilis siyang nahabol ng ama niya. Nagbuhos ng inumin si Darkblood at binisita siya ni Nolan. Sinabi ni Darkblood na iniisip niyang darating ito.
Binalaan siya ni Nolan na huwag kailanman gambolain ang kanyang pamilya, kundi may kapalit ito. Binuksan ng Muller twin ang isang bodega at nagsimulang magtrabaho sa isang lab. Binutis niya ang kanyang braso upang makakuha ng dugo at inilagay ito sa isang cell na nagsimulang dumb-oval. Ipinasok niya ito sa isang malaking pod na nagsara. Bumisita siya sa kakambal at sinabing gutom na ito, saka siya pinakain. Habang pinapanood ni Robot ang ginagawa ng kambal, dumating si Rex at tinanggap siya sa bagong HQ ng Guardians. Dumating si Cecil at sinabing huwag silang mag-ulat dahil iyon ang trabaho nila. Nag-usap sina Robot at Monster Girl tungkol kay Rex at sinabi ni Robot ang kanyang payo. Mukhang may sariling plano si Robot. Pag-uwi ni Nolan, nag-away sila ni Debbie. Parang tipikal na asawang babae si Debbie. Biglang lumingon si Nolan at sinakaw si Cecil saka siya ibinato sa bookshelf, pero binitiwan din niya ito. Humingi ng paumanhin si Cecil at sinabi ni Nolan na muntik na niya itong patayin. Nagpunta sina Amber at Mark sa bahay ni Amber. Sinabi ni Amber na si Mark na ang magplano ng susunod nilang date, at natuwa naman siya. Pag-uwi ni Mark, nadatnan niyang nag-uusap ng masinsinan sina Cecil at ang kanyang mga magulang tungkol sa isang ekspedisyon ng NASA papuntang Mars. Gaya ng inaasahan, nagboluntaryo si Mark at ipinaliwanag ni Cecil ang misyon. Sa eskwelahan, sinabi ni Mark kay Eve na ayaw niyang magsinungaling kay Amber, at nagkaroon sila ng magaan na pag-uusap tungkol sa kanilang buhay at mga trabaho. Samantala, nanunood si Amber ng balita tungkol sa misyon papuntang Mars nang biglang may kumatok. Binuksan niya ang pinto at nakita si Mark. Sinabi ni Mark na mawawala siya ng 2 linggo dahil magboboluntaryo siya. Nakiusap siyang huwag mawala ng interes sa kanya habang wala siya. Naghalikan sila bago siya lumipad, kasabay ng Mars Shuttle. Sinabi ni Cecil kay Invincible na muntik na siyang hindi makasama sa misyon, pero kailangan siyang manatiling tago maliban na lang kung may mangyaring masama. Kailangan din siya para protektahan laban sa mga Martian. Pinapanood ni Nolan at Debbie ang balita at pinag-uusapan nila ang kanilang damdamin habang wala si Mark. Ibinunyag ni Nolan ang kanyang pangamba sa GDA dahil pinaghihinalaan siya sa pagkamatay ng Guardians. Naawa si Debbie sa kanya. Sa kalawakan, nagiging comfortable si Invincible malapit sa spacecraft. Naglalakad sina Nolan at Debbie sa Roma at dumiretso sa Laria Donato, isang mamahaling restoran na near-reserve ni Nolan. Samantala, nagising si Invincible sa loob ng spacecraft at nakita ang Mars. Paglapag ng sasakyan, bumaba siya bago pa makababa ang mga astronaut. Nakipag-ugnayan ang mga astronaut sa Houston at sinabi nilang nakarating na sila. Isa sa kanila ang nakakita kay Invincible pero sinabi na lang nakalimutan iyon. Habang pinagmamasdan ni Mark ang mga litrato ni Amber, bigla niyang napansin na nawawala ang mga astronaut. Habang romantiko ang oras ni Nolan at Debbie sa Roma, isang dragon ang sumulpot. Hindi gumalaw si Nolan at patuloy lang sa pag-uusap kay Debbie. Nakiusap si Debbie na gawin niya ang nararapat pero sinabi lang ni Nolan na bakasyon siya kaya si Cecil na ang bahala. Sa Grayson, nagyayelo ang isang orchid habang dumating si Damien Darkblood at nagsimulang magsiyasat. Nakita niya si Cecil kasama ang mga pulis at tinutukan siya ng baril. Sinabi ni Cecil na binalaan sila ni Nolan tungkol sa kanya. Naalala ni Invincible na ang mga Martian ay nakatira sa ilalim ng lupa. Binuhat niya ang isang malaking bato at inatake siya ng maraming sikod. Tinapon niya ang mga ito at dumaan sa isang lihim na lagusan. Doon, nakita niya ang isang malakristal na bagay, isa pala itong Martian. Pinalibutan siya at inutusan na huwag gumalaw. Ipinaliwanag ni Invincible na wala siyang balak manakit. Isa pang sikwad ang tumalon sa kanya, pero tinanggal niya ito at itinapon. Pero nagulat ang mga Martian na hindi siya tinablan ng mga sikwad. Dinala siya sa emperador ng Mars kung saan awkward niyang binati ang pinuno. Ipinaliwanag niya na naroon siya upang protektahan ang mga Earth astronauts at kailangang makabalik silang buhay. Ipinahayag ng emperador na ang mga sikwad ang dahilan kung bakit nila dinampot ang mga astronaut, dahil sila ay isang lahing sumisira ng mga mundo, nag-iiwan ng pagkawasak sa bawat planetang nadadaanan, bago bumagsak sa Mars. Bigla na lang makikita si Invincible at ang mga astronaut na tumatakas mula sa mga Martian pabalik sa spacecraft.
Naipasok ni Invincible ang mga astronaut sa loob ng shuttle at agad silang nag-take off. Habang umaangat ang sasakyan, hinarap ni Invincible ang mga Martian ngunit masyado silang marami, kaya buhat niya ang spacecraft mula sa ibabaw ng Mars upang matulungan ang mga astronaut na makatakas. Dito na nagtatapos ang part 2. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.